Sa mga nagsasabi naman na, oh, kaya nagre-react para ganyan. Guys, nagre-react kayo kasi gusto nyo talagang ipangalandakan na sinisiraan si Ma'am Sara. Magandang tanghali mga kabisdak. Pag-usapan lang natin itong si Jam Magno na Duterte diehard supporters kuno na ngayon ay tambaloslos diehard supporters na. Ano nga ba ang ipinaglalaban niya? Bakit ay dinipinsahan niya ngayon itong mga tambaloslos at hindi niya dinipinsahan si Vice President Inday Sara Duterte na siya naman ay markado kuno na DDS. Pakinggan ho natin itong una niyang birada. So, paano nangyari? Zero confi fund, si VP Sara, ma'am, walang magagawa si Romualdez. Okay, eto. Number one, hindi lang po si Ma'am Sara at hindi lang po yung OVP at DepEd ang tinanggalan po ng confidential funds. Okay? Lahat po ng civilian agencies, kasama nga po ang Department of Agriculture na pinamumunuan ni mismong President Bongbong Marcos, tinanggalan din po ng confi fund. Kasama din po ang DICT, ano pa ba yung, basta may mga tinanggalan na puro civilian agencies. DFA, kasama yung DFA na tinanggalan. Okay. Walang magagawa si Romualdez. Alright. Una, hindi po si Romualdez ang nagtanggal. Committee po within the Congress ang nag-decide na tatanggalin lahat kasi i-realign po ito sa mga security agencies po na kasama po sa hindi naman makikipaglaban, pero sa magfo-fortify ng ating lugar sa WPS. Okay? Security agencies po. Tinanggal po sa civilian at ni-realign at pinalabas po yung listahan kung saan po siya papunta. Alright. Now, this is not final. Galing lang po ito na recommendation from the Congress. Alright? Kasi tinapos na nila yung budget. Iaangat ngayon ito sa Senate. Alright? Now, the Senate will have to deliberate on their own if they see that ibabalik or hindi. Now, may bicameral pa ho yan. Bago naman yung bicameral, after ng bicameral, iaangat ngayon yan sa presidente na isa-study na naman ng team ni PBBM hanggat sa bago niya ito lagdaan. Now, the final say to veto this is not Romualdez. He is simply the start. And not siya mismo ang tumanggal. Kaya yun yung narrative na yan na, ay si Romualdez yung nagpatanggal. No. No po. Nangyari sa Congress kung saan po siya ang House Speaker. The recommendation of the congressmen and women that were together in that committee that decided the realignment of funds. Okay? So, sana po klaro yan, ha, na hindi ho siya final. Ang labo ng kanyang dipinsa kay Martin Romualdez tungkol sa pagkaalis ng confidential fund ni Vice President Inday Sara Duterte. Unang-una, sino ba ang mag-a-approve ng budget? Di ba ho, tinatalakay yan sa Kongreso. Pag ayaw ng Kongreso na ipasa ang naturang budget sa isang ahinsya, lalo na ho itong confidential funds, ay pwedeng maalis po yung kanilang request na budget sa isang ahensya. Pero si Martin Romualdez ay may kapangyarihan para ipurso ang hinihiling budget ng naturang ahensya. Bakit ho? Siya lang naman ay isang Speaker of the House. Huwag na ho tayong magbulahan dito na iyang nangyayari na budget deliberation sa Kongreso. Pag malakas ang ahensya sa Speaker of the House, automatic ho, pasado at ipaglalaban ka ng mga kongresista
diyan sa Kongreso. Dahil sinabi ng Speaker of the House. Hindi ho totoo na walang kinalaman itong si Romualdez sa pagtanggal ng confidential funds ni Vice President Inday Sara Duterte. Sabi niya, Speaker of the House lang naman siya. Hindi mo ba alam, Jam Magno, na si Romualdez Martinaho ang pinakamakapangyarihang Speaker of the House sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas? Bakit? Dahil siya lang naman ang pinsan ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. Meron nga nagsasabi dyan Nagmistulang siya na po ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaya hito ho, wag na tayo tatanga-tanga. Kung gustuhin po talaga ni Martin Romualdez na hindi tanggalin ang confidential funds ni Inday, abaho, mangyayari ho yan. At walang magagawa ang mga kongresista pag sinabi ni Martin, wag mong tanggalin, ay hindi yan matatanggal. Kaso iba nga ho po ang nangyari. Pinatanggal, kasama niya ang Makabayan Black. At sa sinabi niyang hindi pa pinal ang desisyon kuno kasi tatalakayin pa sa bicameral kasama ang Senado at Kongreso. Simple lang paliwanag ko dyan sa iyo, ma'am. Ano ang pag-uusapan kung sa unang pagsalang pa lang ay tapyas na at tanggal na? Paano po makakarating sa final? Wala nang pag-uusapan doon. Pinagtulungan nga si Inday. Bigyan ko kayo ng isa pang halimbawa. Sa isang sports, paano ka makakarating sa final kung sa elimination round pa lang ay eliminated ka na? Yan ang nangyayari kay Inday Sara Duterte. Dahil binira agad nila elimination round pa lang. Meron pa siyang dagdag na banat, sagutin din natin. Pakinggan ho natin. Sa mga nagsasabi naman na, kaya nagre-react para ganyan. Guys, nagre-react kayo kasi gusto nyo talagang ipangalandakan na sinisiraan si Ma'am Sara. Sorry, kung wala kayong mailapag na proof sa akin, kung wala kayong mailapag na kung sino at kung ano ang specific na ginagawa, at kung ang inyo lamang rason na sinisiraan siya ay dahil tinanggalan siya ng confidential funds, it does not make sense. Sa sinabi niya, napakitaan niyo ako ng ebidensya umano. Kung sinisiraan ba talaga ni Martin Romualdez si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya hindi daw siya nagdi-defend. Alam niyo po, kung ikaw ay DDS, alam mo na kung ano ang nangyayari ngayon kay Vice President Inday Sara Duterte. Maliwanag na pinagtutulungan si Inday Sara diyan sa Kamara ng Speaker of the House ay iyong tambaloslos. So ngayon, kung gusto mong ebidensya, ito ho, pakinggan mo ito, Jam Magno. Sigurado naman, sa SMNI, maniniwala ka. Pakinggan natin, sabay-sabay. Sa isang Twitter post ni Teddy Casino, makikita ang mga larawan ng pagbisita ng Makabayan Black kay Romualdez. Saad ni Casino, ang pagpunta ng mga kaliwang grupo ay upang ipanawagang i-realign ang 2.95 billion Confidential at Intelligence Fund para sa proposed 2024 budget sa health, education, agriculture at social services. Umani naman ito ng samot-saring batikos mula sa publiko. O ayan, Jam Magno. Ano pa bang ebidensya ang hinahanap mo? Nakipagkita si Martin Romualdez sa Makabayan Black kasama si Teddy Casino upang i-realign ang confidential funds. Kasama ho dyan ang Office of the Vice President at DepEd. Ano bang hanap ninyong ebidensya? Ano pa ba yan?
Ipinost pa ni Teddy Casino sa kanyang social media at ipinagmamalaki pa nila na nikapagkita ho siya diyan sa Speaker of the House upang hilingin na huwag bigyan ng confidential funds si Inday Sara. Di ba nangyayari? Anong tawag dyan? Di ba pagtatraidor kay Inday? Hindi pa rin ba ninyo naintindihan mga didiis kuno kung ano ang nangyayari kay Inday Sara Duterte? Again, malaki po ang kapangyarihan ni Martin Romualdez. Kung gustuhin niya ipagtanggol si Inday Sara, ay kaya niya po itong ipagtanggol. Pero hindi nga ho eh. Ang ipinagtanggol niya at pinapakinggan ngayon ni Martin Romualdez ay Makabayan Black na tumitira kay Inday Sara Duterte. Kung Duterte diehard supporters ka, ay dapat ipinagtanggol mo si Inday. At dapat dinipinsahan mo siya laban sa mga paninira ng Makabayan Black sa kanya. Dahil ano ikaw? DDS. Dahil wala kang ginawa na pagtatanggol kay Inday, ang tawag sa'yo, peking DDS. Hindi ka tunay na Duterte diehard supporters. Ang tawag ho sa'yo ngayon, tambaloslos defender na ho.